pinagpaingat natin itong mga BBM vloggers, okay, lalo na yung mga gumagawa ng fake news, okay, laban sa mga Duterte. Okay lang maging kritiko. Dapat may kayo, ebidensya, wag lang gawa ng fake news. Kasi po ako ay biktima rin ng mga BBM vloggers sa kanilang fake news. Alam niyo yun mga kaloys. So, eto na mga kaloys, yung una nating topic. Ito po ay tungkol dito sa ex-kapitan. Imagine ex-kapitan pa naman. Pero sabi ko nga sa inyo mga kaloys, meron talagang magagaling na tao. Kaya nga lang nakukurap dahil dun sa kanilang interest. Okay? Naging kurap. Like for example, gusto nilang magnakaw, gusto nilang makaposisyon, 'di ba? Or gusto niyang humingi ng pabor, 'di ba? Ganun yung mga intention mga kaloys. So, makikita mo talaga sa kanilang opinion din. So, eto mga kaloys, wait lang lilipat ko lang 'to. Ayan. So, ito talaga mga kaloys ay nagsalita talaga siya. Okay? At nagbanta. Parang si Sara din sa mga BBM vloggers. Hindi ko alam bakit kailangan niyang magbanta bilang ex-kapitan. Bakit kailangan mong magsalita ng ganon? Okay? Ito po ay galing sa Loyaliza Vloggers. Saka mga troll. Sige sila character assassination. Sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin. And then, patayin na lang. They made the choice. Ang amigo ng bayan na nagpapahayag. Ayan mga kaloys, siya po yung namatay na BBM vloggers. Okay? Binaril sa ulo. Okay? Na siya, na riding in tandem. Pero, ewan ko kung anong tamang term pero binaril siya sa loob ng bus. Okay? Ng aking pagkabahala sa mga banta na ginawa ng pangalawang Pangulo sa atin. So dito mga kaloys ay sobrang linaw po talaga. Okay? Na hindi nila kayang i-rebut yung mga pinagsasabi ng mga BBM vloggers na alam ko rin mga kaloys ay gumagawa rin minsan ng mga fake news. Lalo na yun sa mga kalaban. Ako po ay isang biktima rin ng BBM vloggers. Okay? Sa kanilang fake news. So siguro napikon itong si Dado, okay, ay gusto niyang gurgurin na itong mga BBM vloggers. Kaya ngayon nga siya yung parang itinuturo ng mga Loyaliza na utak ng paggurgur. Okay? Kasi galing mismo sa kanyang bibig. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Dapat bang imbestigahan din itong si Dado? Diba? At ito po ay binibuild up din ng kampo ng mga Duterte. Diba? In interview sa SMNI, binibigyan ng exposure sa mga vloggers para makilala. Okay? Pero alam naman natin talaga na destabilizer talaga tong tao na ito. And yun na nga, the fact na he's just a captain, okay? May isa naman dun na general na vlogger din, pero alam naman natin talagang kumakain din talaga ng suka, di ba? I mean, sinuka na niya yung isang vlogger na si Banatbay, pero kinain ulit niya sinabi niya laban kay Banatbay. Mga corrupt naman talaga yun. Di ba? Gumagamit pa ng Panginoon, right? So, anyway mga kaloys, dito natin makikita talaga na ang grupo na Duterte Kibuloy, lalo na itong mga DDS, mga panatiko, ay pare-pareho rin talaga sa kanilang idol. Yung mahilig magbanta, 'di ba? Yung usapan ay patayan kaagad, 'di ba? Ito po mga kaloys, si Marcos Sr. po ay hindi po ganun. Okay? 'Di ba? Imagine EDSA 1, tatanggalin ka sa pwesto po pero namatay ba? Walang namatay. Zero. Okay? Dahil nga, hindi siya ganun. Yung quality ng leadership ay gusto natin kagaya kay Marcos Sr. Yun na nga lang, masaklap yung kanyang anak at saka yung si Amy ay kinain na ng corrupt na sistema. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the Yellow Fact Checkers
That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.